Magandang umaga po sa lahat. Kung ating titignan nang magsimula ang pagkasakatotohanan ng pangako ng Diyos na siya'y mamumuhay kasama ng tao sa pagsilang ng ating Panginoon, ano ba ang unang narinig ng mga apostol na naroroon na binigyan ng mabuting balita? Ang awit ng mga anghel ay, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabubuting kalooban." Nang ating Panginoon ay muling nabuhay, ang kanyang bati rin sa mga alagad niya nang magpakita siya ay, "Sumainyo ang kapayapaan." Na parang ang mensahe ng Panginoon ay nakasentro sa kapayapaan. Pero ngayon, sa Ebanghelyo, medyo kaiba. Sabi niya, dumating ba ako? Akala ba ninyo dumating ako rito sa lupa para ibigay ang kapayapaan? Hindi. Dumating ako para manggulo sa buhay niyo. Ang ama laban sa kanyang mga anak na lalaki, ang ina laban sa kanyang mga anak na babae, ang biyenan na babae laban sa kanyang manugang na babae. Kaya parang away ang sinasabi niyang dala-dala niya sa kanyang pagpunta sa lupa. At ano ba ang dahilan? Bakit nga ang pagdating ng ating Panginoon sa halip na kapayapaan ang dumating sa buhay ng taong tumatanggap sa Kanya ay kaguluhan? May kita natin ito sa buhay ni Propeta Jeremias. Dito, makikita natin ang dahilan. Si Propeta Jeremias, siya isang tao na binigyan ng katungkulan ng responsibilidad ng Panginoon upang ipahatid ang kanyang mensahe sa mga tao. Pero nangyari sa kanyang panahon, may mga tao na medyo malalakas, merong kapangyarihan, ang nabagabag. Nagulo ang buhay nila. Kaya sabi nila doon sa hari, "Hari, dapat patayin natin ang propetang ito." At ang hari naman, pumayag. Itinapon siya, tapos doon sa isang balon na malalim. Tapos naman, may mga tao naman lumapit din sa hari at nagsabi, "Hari, kapag pinabayaan natin ito, mamatay ang propeta." At pagkatapos sabi ng hari, "Sige, puntahan ninyo at ilabas siya doon sa balon." Dalawang uri ng tao. May isang klase ng tao na naisang patayin at may isang uri ng tao naman na naisang maligtas. Yung una, sapagkat ayaw nilang pakinggan ang kanyang mensahe. Ang ikalawa ay yung tumanggap sa kanyang mensahe. At ganito rin sa panahon ng ating Panginoon. Ang kanyang mensahe ay kailangan na ating harapin. Tatanggapin ba natin ito o atin itong tatalikdan? Kaya nga, ang puso ng tao ang nagdidesisyon. Yayakapin ko ba ang Diyos na siyang nagbibigay sa akin nitong mga bagong balita na nagbabago sa aking buhay, na kuminsan ay naguguluhan ako? Ako ba'y handa na magbago nang sa gayon maayos ang buhay ko o hindi? Kaya dito tapos nangyayari ang gulo sa buhay ng tao, sa ating pamilya, sa ating komunidad, maging sa ating bansa. Nakita natin ito nung panahon o hanggang sa ngayon sa buhay politikal natin. Maraming mga tao na gustong-gusto ang nangyari nung panahon ng Presidente Duterte at hindi nila ito maiwanan, ipinagtatanggol. May mga tao namang ayaw, paano maraming namatay, maraming napinsala at gayon, meron pa lumalabas, maraming nanakaw na pera. At hindi sila magkatagpo. Laging nag-aaway, nagugulo ang buhay ng bawat isa. Pero paano ba natin ito ayusin? Kung nais natin talaga na ito'y ayusin, una sa lahat, ayusin natin ating puso.
Alisin natin ating malisyosong pag-iisip at tignan natin at hanapin ano ba talaga ang totoo na nangyayari. Maging sa magulo natin sa ating pamilya, kailan lagi natin tinitignan ano ba talaga ang totoong nangyari. Ano ba talaga ang katotohanan? At kapag ginawa natin ito at makita natin kapwa kung anong totoo, magkakaisa tayo. At kapag nagkakaisa tayo, kung may problema man, maayos natin ito at magkakaroon ng kapayapaan sa puso natin. Kaya nga, napakahalaga ang pagtanggap sa mensahe ng ating Panginoon nang sa ganon, ang kapayapaan ang siyang maghari sa puso ng bawat isa, ganon din sa ating pamilya at sa ating komunidad. May naalala ako minsan, may magkaibigan, talagang magkaibigan sila. Pagkatapos, biglang nagkagalit, nag-away. Anong dahilan? Paano? Nung minsan, nagkasalubong sila, tapos binati ng isa-isa, "Good morning, kamusta na?" Abay, parang walang narinig, dumiretso lang. At pagkatapos simula noon, hindi na sila nag-usap. Walang usapan, galit-galitan na. At pagkatapos, ng bandang huli, dahilan may ibang mga kaibigan sila na istorbo, ay kinausap sila. Mag-usap kayo, tignan natin. Nag-usap. Tapos, tinanong, yung isa, "Bakit ka nagalit?" Paano? Sabi niya, "Minsan binati ko yan, parang walang nakita, parang galit sa akin." "Ano ba ang ikinagalit mo sa akin?" Tapos ay sumagot yung isa. Sabi niya, "Kailan yun? Di ko napansin." "Nung Martes, itong oras na ito, nagkasalubong tayo." Sabi ng isa, "Naku, pasensya ka na. Alam mo, nag-away kami ng mister ko at talagang hirap na hirap ako. Kaya nasa isip ko yung paano kami makakasunod ng mister ko. Kaya hindi ko napansin na ikaw pala nakasalubong ko at di kita narinig. Kaya pasensya ka na, sorry." At iyon ay naging simula na sila ay magbalikan ng loob at muli magpatuloy sa kanilang pagkakaibigan. Kung minsan, kapag ang isang bagay magkaiba ang ating tingin, dahilan tayo ay masyado nakasentro sa ating sarili, naging makasarili, hindi na natin makita ang totoo at ang mabuti. Gayon din sa ating pagtanggap sa mensahe ng ating Panginoon. Ang kanyang pagdating, nais lamang niya na may tama ang mamali sa buhay natin. Gusto lamang natin, Panginoon, na tayo ay tunay na maligtas sa lahat ng mga bagay na sumisira sa tao. Pero tayo ba ay handang tanggapin ito? Tayo ba ay handa na magbago? Kung tayo ay patuloy na nagiging makasarili, hindi kailanman maging kapayapaan ang paikinig sa salita ng Diyos. At sa mga tao na talagang desididong ito'y tanggapin, sigurado makakaranas sila ng pag-aaway, pagsisira ng mga tao sa buhay nila. Kaya nga, doon sa ikalawang pagbasa, doon sa sulat para sa mga taga-Hebreo, sinabi ng sumulat, "Ikaw ba talagang handa ng lumaban sa kasalanan kahit na ito'y mga hulugan na ang buhay mo ay ang maging kabayaran?" Sabi niya, siguro hindi pa tayo handa. Kaya hanggang ngayon, magulo pa ang buhay natin bilang isang komunidad at bilang mga Kristiyano. Kaya ipagdasal natin na sana bigyan tayo ng puso ng ating Panginoon na hindi makasarili, kundi laging tumitingin sa kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Bigyan tayo ng puso kasabay na nito na mababang loob, na handang tanggapin ang ating pagkakamali at handa ring magbago. Nang sa gayon, hindi kasiraan, hindi ang pagbabahagi ang makita natin sa ating komunidad, kundi tunay na pagkakaisa at tunay na kapayapaan
nadala ng mabuting balita ng Panginoon sa mga taong may mabubuting kalooban. Amen.